Kabanata 12:21. Ang mga kaliskis sa katawan ng kabilang panig ay patuloy na kumikislap, may dalang berdeng ilaw. Habang sumusulong ang kabilang panig, malinaw na makikita ang maraming matutulis na marka sa lupa at maging saan man ito dumaan. Para bang hiniwa ito ng matalas na mahabang espada gamit ang buong lakas nito. Kung ikukumpara sa sawa, ang mga kaliskis nito ay mas kakilakilabot. Hindi lang iyon, pati na rin ang apat na paa nito, na parang mga berdeng haligi, sa katawan nito. Habang sumusulong ang kabilang panig, sumayaw ang mga paa at kamay nito, na nag-iiwan ng maraming bitek sa matigas na lupa. Maiisip ng isa kung gaano kahanga-hanga ang lakas ng lalaking ito. Lumitaw ang malalaking espadang parang buwan sa malabundok na buck, ang thug naman ay parang mga espadang hugis gasuklay. Ang mga ito ay napakatalas at may nakakagulat na liwanag. Maituturing na duda kung gaano katikat ang lakas ng nakakatakot na pag-atake ng lalaking ito na parang buwan. Ang pinakakamangha-mangha ay ang buntot ng kabilang panig, na kasing itim ng isang mahaba at itim na latigo. Halos ilang antimetro ang haba nito. Habang ikinakaway ito ng kabilang panig, patuloy itong gumagawa ng mga tunog ng kaluskos. Sa dulo ng mahabang buntot, mayroong puting kuko na may buto. Habang ikinakaway ito ng kabilang panig, malinaw nitong nahuhuli ang anumang biktima na gustong hulihin ng kabilang panig. Ang posturang ito ay nagpapakita na ito ay malinaw na isang nakakatakot at mabangis na halimaw. Mayroong isang nakakatakot na palaso na tumatagos sa pagitan ng mga kilay nito. Ang matalas na dulo ng palaso ay kumikislap na may nakakagulat na berdeng ilaw. Maliwanag. Mabangis na halimaw, isa itong Rango 7 na mabangis na halimaw, mabangis na buwaya. Ang ganitong nilalang ay malinaw na walang pinagkaiba sa mga alaala ni Zephyr tungkol sa mabangis na buwaya. Sinasabing ang mabangis na buwaya ay inapo ng isang higanteng sawa at isang higanteng buwaya na may dugo ng dragon. Napakalakas nito at tila napakalaki, ngunit ang bilis nito ay hindi man lang mabagal. Uhaw ito sa dugo. Kapag siya ay napuntirya nito, kahit tumakbo pa siya ng libu-libong milya ay maaabutan pa rin siya nito. Napakabihira na ng bagay na ito sa panahong ito. Lumitaw talaga ito rito. Umuungol. Sa sandaling kinausap ni Zephyr ang kanyang sarili, isang galit na dagandong ang sumabog na parang kulog. Ang tunog ay nakakapangilabot. Sa isang iglap, ang buong karagatan ay nayanig ng malalaking alon na may taas na 1,000 metro. Iba't ibang uri ng nilalang ang mabilis na lumitaw sa ibabaw ng karagatan mula sa karagatang ito. Maraming bagay ang napunit-punit. Sa loob ng radius na ilang kilometro, hindi mabilang na mga nilalang at bato ang nabasag at nagkapira-piraso. Isa lamang itong galit na ungol, ngunit taglay nito ang isang nakakagulat na kapangyarihan. Ang pinanggagalingan ng boses na ito ay nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Doon, dahan-daang lumitaw ang isang mas malaking nilalang. Nang marinig ang dagandong na ito, maging ang eksperto sa Panginoon, ang mabangis na buwaya, ay hindi maiwasang magpakita ng takot sa sandaling ito. Isang daan-daang dagandong ang umalangaw-ngaw, na parang tinusok nito ang pugad ng isang putakti. Nakakagulat, isang serye ng galit na ungol ang narinig mula sa lahat ng direksyon. Sa loob ng ilang panahon, masasabing may mga batong nabasag sa hangin at nabigla ang lupa. Isang mabangis at uhaw sa dugong aura ang patuloy na lumalabas mula sa paligid. Hindi tayo maaaring manatili sa espasyong ito ng matagal. Noon, ang matandang walang kamatayang magnanakaw na ito ay nagselyo ng maraming nakakatakot na mababangas na hayop at mababangas na hayop. Ang ilan sa mga mahihina ay palaging nakatago, ngunit ang ilan sa kanila ay nakatulog ng mahimbing. Ang lakas ng huli ay masyadong nakakagulat. Ang kanilang pagkakatulog ay dahil sa selyo. Sabi ng Nine Netherbird sa malalim na boses. Viper 12:22. Ibig mo bang sabihin ay may nagbukas ng selyo sa kanilang mga katawan, kaya sunod-sunod na nagsulputan ang lahat ng uri ng masasamang tao? Naunawaan ni Zephyr ang diwa ng mga salita ng Nine Netherbird at sinabi ng may seryosong ekspresyon. Tama. Dapat nga ganoon. Malinaw na nagising na ang ilan sa mga nakatataas. Kaya nga nila inilabas ang kanilang kapangyarihan at ipinatawag ang mga ito. Nako, wala pa ring ideya tungkol sa indestructible flower na ito. Bahagyang napakunot ang noo ni Zephyr.
Malinaw na narinig lamang ni The Way Hubs ang mga chismis tungkol sa Indestructible Flower sa lihim na lupaing ito. Gayunpaman, hindi niya alam kung saan ito eksaktong naroon, kaya mas lalong nahirapan si Zephyr na mahanap ito. Buzz. Sa isang iglap, isang kataas-taasan at nakakatakot na aura ang nagsimulang ilabas ng walang prinsipyo, na bumabalot sa espasyo sa loob ng radius na 12-dosenang milya. Kasunod ng paglunok at pagbuga ng gininto ang liwanag, isang multo ang dahan-daang lumitaw. Ito ay figure ng isang emperador na nakasuot ng gininto ang banal na damit. Hawak ng emperador ang banal na espada ng emperador. Habang iwinagayway niya ito, isang napakalaking gininto ang dagat ang mabilis na umaalon. Saan man ito magpunta, lahat ay nasusupol. Dumagundong. Dumagundong. Tumunog ang mga pagsabog na yumanig sa mundo at ang gininto ang liwanag sa loob ng radius na 12-dosenang milya ay malinaw na nakita. Malinaw na may mga makapangyarihang tao na naglalaban sa kanila. Nang makita ang gininto ang liwanag na ito at ang gininto ang multo na iyon, agad na nanliit ang mga mata ni Zephyr. Hindi naman sa hindi siya pamilyar sa aura na ito na sisipsip at na-evolve. Bukod dito, pamilyar siya rito dahil ang may-ari ng aurang ito ay walang iba kundi si Jindy na maraming beses nang nakasalamuhan niya. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya rito. Habang nakapikit at nakamulat ang kanyang mga mata, isang malamig na liwanag ang biglang lumabas. Sa isang iglap, tila hinahabol ng figure ni Zephyr ang malamig na liwanag na iyon. Bigla siyang naging isang agos ng umaagos na liwanag at sumugod patungo sa direksyon ng multo. Umuungol. 12-dosenang milya ang layo. Isang grupo ng 4 ang lumitaw doon. May 3 lalaki at isang babae sa kanila. Ang ugali ng babaeng iyon ay pambihira, at ang kanyang katawan ay kaaya-aya. Dahil sa kanyang maselang mukha, agad siyang nakaakit sa mga tao. Maputi ang kanyang balat. Bagamat hindi siya labis na maganda, isa rin siyang pambihirang kagandahan. Nakasuot siya ng mapusyaw na dilaw na damit, na nagpaganda sa kanya. Gayunpaman, sa ilalim ng damit, tila abnormal ang kanyang mga binti. Ang isa sa kanyang mga binti at bukong-bukong ay kasenputi ng jade, ngunit ang isa naman ay kumikinang na parang metal na kinang. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Miouyu, na ang isang binti ay pinutol ni Zephyr at ang kanyang buhay ay nailigtas. Ang grupong ito ng mga taong natural na sina Jindy at ang iba pa. Sa sandaling ito, ang mga kamay ni Jindy ay puno ng enerhiya, at tumagos siya sa isang malaburol na itim na anino. Ang itim na anino na ito ay isang mabangis na halimaw, at ito ay mukhang kakaiba, parang lobo o sorrow, na may isang uri ng uhaw sa dugong aura sa tuso nito. Mabuti na lang at maraming mahiwagang bagay sa lupaing ito. Bagamat likas na tuso at uhaw sa dugo ang demonic wolf fox na ito, ang asensya ng dugo sa loob ng katawan nito ay may epekto ng panganganak ng mga buto at kalamnan. Hanggat makakahanap ako ng ilang iba pang bihirang bagay, dapat ay makabawi ang iyong binti. Habang nakatingin kay Miouyu, sabi ni Jindy nang may nakakaaliw na ekspresyon sa mukha. Kabanata 12:23. Haha, Kuya Jin, hindi mo kailangang mag-alala. Kung hindi talaga ito gumana, pwede akong bumalik sa akademya at humingi kay Master ng Fire Spirit Water. Dahil sa epekto ng Fire Spirit Water, magiging kapaki-pakinabang ito para gamutin ang binti. Unti-unting nagsalita ang isang lalaki sa gilid ni Jindy. Nakasuot siya ng isang nagliliyab na pulang banal na damit, at isang mainit na apoy na aura ang patuloy na umaapaw mula sa kanyang katawan, tulad ng isang gumagalaw na bulkan. Ang mga manipis na nagliliyab na liwanag ay parang isang ahas na apoy habang ito ay gumagala. Tanging ang mga disipulo ng Fire Cloud Sect ang nakakagawa ng ganoong bagay. Tama si Senior Brother Liuruohuo. Ang Fire Spirit Water ng ating Fire Cloud Sect ay may epekto sa paggawa ng mga buto at kalamnan. Naniniwala ako na hindi magiging mahirap gamutin ang mga pinsala ng junior sister na si Miouyu. Ang huling nagsalita ay isang binata. Nakadilat at nakapikit ang kanyang mga mata na parang sinasaboy ng apoy. Malinaw na ang kabilang panig ay mula sa parehong akademya ng lalaking ito. Pareho silang mga disipulo ng Fire Cloud Sect. Salamat, Kuya Liu. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mukha ni Jindy at buong pasasalamat niyang sinabi. Kapatid, gusto ko nang mamatay ang Zephyr na yan.
Patayin mo siya, patayin mo siya. Hindi nagsalita si Miouyu, ngunit matapos niyang tingnan ang binti na kumikislap ng may metal na kinang, biglang naging mabangis ang kanyang mukha, at sumigaw siya ng malakas. Patayin mo ako. Kung gusto mong mamatay. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang dahan-daang dumaan. Ang boses ay nagmula sa malayo at agad na dumaan sa kalangitan. Sa sandaling ito, isang figure ang mabilis na sumugod palapit. Habang umalangaw-ngaw ang nakakabaliw na tunog ng pagluha, bumagsak ang figure, at naging malinaw ang mukha ng bagong dating. Ito ay isang binata na nakasuot ng itim na banal na damit. Ang kanyang mga mata ay parang sa phoenix, at kumikinang ang mga ito sa banal na liwanag. Ang kanyang mga tampok ay pino at gwapo, na parang hindi siya nakakapinsala. Gayunpaman, nang makita ang kanyang hitsura, nagsimulang manginig ang katawan ni Miouyu, at ang kanyang magandang mukha ay nabaluktot ng husto. Dahil ang binatang ito na nakaitim na gown ay walang iba kundi si Zephyr. Bagamat maikling panahon lamang iyon, matapos makita si Jindy rito, ang pagkakakilanlan at lakas ni Zephyr ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Sa sandaling ito, wala siyang takot. Kay Zephyr, naniniwala siyang hindi siya masamang tao, ngunit tiyak na hindi rin naman siya isang pedantiko at mabait na tao. Sa likod ng tila maselang anyo ay nakatago ang isang mabangis na lobo na personalidad. Kung ang isang tao ay hindi umaatake, hindi niya ito sasaktan. Kung ang isang tao ay sasaktan siya, gagantay siya ng 10 beses. Ito ang conclusion ni Zephyr. Ito rin ang kanyang personalidad na hindi niya kailanman binago. Sa katunayan, walang malaking contradiction sa pagitan nila ni Miouyu, ngunit paulit-ulit siyang kinutya ng babaeng ito, at muntik pa siyang patayin ng ilang beses. Kaya naman, kahit nasuportahan si Miouyu ni Jindy, tiyak na hindi siya pababayaan ni Zephyr dahil dito. Zephyr. Sampin mo si Zephyr. Habang nakatingin kay Zephyr, bagamat nanginginig ang isip ni Miouyu sa sandaling ito, hindi nabawasan ang baluktot at baliw na ekspresyon sa kanyang magandang mukha. Sa halip, lalo pa itong nabaliw. Malinaw na kahit natatakot si Miouyu, tiwala pa rin siya sa sarili niya dahil kasama niya si Jindy. Zephyr. Napakagaling. Matapang ka talaga. Nang ahas kang humarap sa akin. Kabanata 12:24. Tinapik ni Jiadi ang balikat ni Miouyu para aliwin ito, ngunit ang mga mata nito ay tumingin kay Zephyr. Nang lumabas ang boses nito, isang napakalaking kapangyarihan ang dahan-daang pinakawalan. Boom! Habang nakadilat at nakapikit ang kanyang mga mata, dalawang gininto ang sinag ng liwanag ang nagsimulang umunlad. Nagsanib puwersa ang mga gininto ang sinag, na parang mga piraso mula sa isang dragon python. Sa isang iglap, nagiba ang mga ito sa hugis ng gunting ng isang dragon python at marahas na sumugod patungo kay Zephyr. Klang! Ang mga pamamaraan ni Jindy ay lubhang makapangyarihan, at ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa kay Yun Tianteng. Mas makapangyarihan pa siya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa banal na liwanag, ngunit naipakita na niya ang isang walang kapantay na banal na kapangyarihan. Dumagundong. Dumagundong. Ang mga gunting ng Dragon Python ay tumagos sa hangin. Ang mga nakapalibot na bundok ay nahawahan lamang ng banal na liwanag, ngunit ang mga ito ay nabunot. Marahas silang lumipad sa hangin at pagkatapos ay nabasag at naging mga batong walang galang. Emph! Sa harap ng mga pamamaraan ni Jindy, ang mga kamay ni Zephyr ay nasa likuran niya. Nang walang pag-iwas o pag-iwas, ang kanyang buong katawan ay nagliwanag ng isang sinag ng banal na liwanag. Boom! Sa sumunod na sandali, habang kumakalat ang mga sinag ng asul-itim na liwanag, isang napakalaking mahabang talam, na mahigit 100 metro ang haba, ang biglang sumulpot pababa patungo sa malaking sawa. Ang nagliliyab na liwanag ng espada ay sumigla na parang sumanib sa langit at lupa, na bumubuo ng isang buo. Sa isang iglap, parang mayroon lamang itong mahabang espada sa langit at lupa, at isang nakakakilabot na aura ang sumabog sa mga nasa paligid. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Rohuo. Iminulat niya ang kanyang mga mata at bahagyang lumitaw ang mga maliliit na apoy sa loob nito. Ang kanyang ekspresyon ay lalong naging seryoso. Senior brother, kami. Hindi napigilan ng disipulo sa tabi niya ang sumigaw kay Liu Rohuo.
Ang kanyang mga mata ay halatang may sabik na ekspresyon. Emph. Gusto mo na bang mamatay? Habang nakatingin sa kanyang kapwa junior apprentice, malamig na sumigaw si Liu Ruohuo. Sa sandaling ito, kumukurap-kurap ang kanyang mga mata. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya, ngunit ang paraan ng pagtingin niya kay Zephyr ay lalong naging kakaiba. Klang! 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 Lumipad pataas ang mahabang espada at nabuo ang tanging bagay sa pagitan ng langit at lupa. Marahas itong pinutol, na parang hinati nito ang langit at lupa sa dalawa. Gamit ang isang pader, naputol ang dragon sawa. Gayunpaman, ang mahabang espada ay gumagalaw pa rin, na parang hindi ito nanghina. Muli itong tumama kay Jindy. Sa sandaling ito, tuluyang nagbago ang mukha ni Jindy, nagpapakita ng hindi pa naganap na pagbabago. Ang ganoong uri ng pagkabigla ay tiyak na isang bagay na hindi pa naranasan ni Jindy noon. Sa loob ng maikling panahon, si Zephyr sa harap niya ay hindi inaasahang hindi lamang kayang labanan ang kanyang atake, kundi mayroon din itong kapangyarihang lumaban. Magwala ka. Malapit ng yugoy pababa ang malaki at mahabang talam. Marahas na bumagsak ang palad ni Jindy. Kasabay nito ang isang nakasisindak na pagsabog. Ang higanteng palad ay naglabas ng walang katapusang gininto ang kapangyarihan at gumalaw ng napakatalino, na parang sinusuportahan ito ng gininto ang salamin. Ito ay napakatigas at matalas. Klang! Sa wakas ay nagbanggaan ang mahabang espada at ang gininto ang kamay. Habang lumilipad ang mga kislap sa lahat ng direksyon, sumabog ang mga nakakatakot na alon sa kanilang paligid. Saan man ito magpunta, ang mga alon ay gumagala at direktang sinisira ang lahat ng bagay na nakakasalubong nito. Hindi lang iyon, kundi ang bawat kislap ay kasing laki ng kamao. Kapag nahawakan na ito, sapat na itong makapira-piraso ng kahit ano. Bang! Sa wakas ay naubos na ang bakas ng enerhiya ng mahabang espada ni Zephyr matapos harapin ang dalawang atake ni Jindy. Gamit ang isang malinaw na tunog ng pagkalabog, dahan-dahan itong dinurog ng gininto ang palad na ito. Kabanata 1225. Gayunpaman, kahit na ganoon, ang ekspresyon sa mukha ni Jindy ay napakapangit pa rin. Sa sandaling ito, siya ay nasa antas ng emperador. Gamit ang kanyang katayuan at lakas, kailangan niya talagang atakihin si Zephyr ng 2 beses para harapin ito. Ang puntong ito lamang ay sapat na para mabaliw siya sa galit. Hindi lang iyon, kundi nang sandaling durugan ng gintong palad sa kawalan ang mahabang espada, nang inag ito at naging isang gininto ang liwanag sa buong kalangitan. Ang mahabang espada ay namuo mula sa Flaming Thunder Sting. Ginamit ni Zephyr ang sikretong kasanayan ng Flaming Thunder Sting upang umatake. Ang dulo ng espada ay naglalaman ng nakakatakot na init at lakas ng kulog at kidlat. Sapat ang lakas nito para tunawin ang metal at bato. Kahit na ang palad ni Jindy ay nagtataglay ng kataas-taasang banal na kapangyarihan, hindi nito kayang tiisin ang ganoong kakilakilabot na kapangyarihan. Paano ito posible? Labis na nayanig ang puso ni Jindy. Kahit siya ay hindi maisip kung paano biglang tumaas ng husto ang kapangyarihan ni Zephyr, hanggang sa puntong kayanan niyang takutin ang sarili. Kung titingnan si Zephyr, ang kanyang cultivation ay nasa kalagitnaan pa lamang ng kanyang pag-abot sa espiritu. Sa ganitong antas ng cultivation, sa paningin ni Jindy, gaano man karaming martial practitioner sa antas na ito ang dumating, madali niya silang masusupol. Kahit kay titing na lakas ay hindi mauubos. Kahit isang sulyap lang mula sa kanya ay sapat na para patayin siya. Gayunpaman, sa harap ni Zephyr sa sandaling ito, mas lalo siyang nagulat. Senior brother kami. Hindi mapigilan ng mga disipulo ng Fire Cloud Sect ang mapatingin kay Liu Ruohuo. Maghintay tayo at tingnan natin. Ang Zephyr na ito ay isa ring disipulo ng Boundless Academy. Ang ganitong bagay ay isang tunggalian sa loob ng akademya. Hindi tayo basta-basta makakapamagitan dito. Mahinang sabi ni Liu Ruohuo. Gayunpaman, napakunot ang noo ni Jindy dahil sa mga sinabi niya. Si Liu Ruohuo ay isa ring disipulo sa antas ng emperador. Bagamat halos kaedad niya ang mga ito, pareho pa rin siya ni Hao Lingzi, ang elder ng Fire Cloud Sect. Siya ay napakatuso at tuso. Sa oras na ito, malinaw niyang nakita na hindi madaling harapin si Zephyr, kaya ayaw niyang masaktan si Zephyr.
Emph. Kahit may malamig na hajijek sa puso ni Jindy, wala siyang nakitang kahit kaunting takot sa mukha. Gaano man kalakas si Zephyr sa harap niya, isa lamang siyang maliit na hakbang patungo sa espiritu. Kahit gaano pa kalakas ang kalaban, tiyak na wala siyang laban dito. Noong huling beses na nakipagtulungan siya sa Star Sword Emperor at kay Yun Lonteng, kahit nakatakas si Zephyr, aksidente lamang iyon. Nag-iisip si Jindy. Natural lang na hindi tamad si Zephyr. Sa sandaling ito, kahit nakakalaban lang niya kay Jindy kanina, nararamdaman pa rin niya na mas malakas pa ang lakas ni Jindy kaysa kay Yun Tianteng. Gayunpaman, gaano man kalakas si Jindy, wala siyang pakialam. Matapos muling lumaban si Zephyr laban sa Star Sword Emperor at kay Yun Tianteng, kahit kalahating hakbang pa lamang siya patungo sa espiritu, ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay hindi maarap. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, taglay niya ang mga kwalifikasyon upang makipaglaban kay Jindy. Mas mabuting tapusin na ito sa lalong madaling panahon. Sa isang sinaunang puno, eleganteng itinaas ng Nine Netherbird ang mga pakpak sa kamay nito at nagpadala ng isang mensahe ng boses. Panahon na para tapusin ito sa lalong madaling panahon. Habang nakatingin kay Jindy, dahan-daang ibinuka ni Zephyr ang kanyang bibig at sinabing, walang hiyakang nagyayabang. Bagamat hindi niya narinig ang boses ng Nine Netherbird, malinaw niyang narinig ang boses ni Zephyr. Sa malamig na ekspresyon, biglang gumalaw ang kanyang katawan. Boom! Sa likuran niya, isang sinaunang multo ang lumitaw. Ito ang ebolusyon ng sinaunang lahi ni Jindy, ang lahi ni Jindy.